Hello po mga kapasta. Invite ko lang po sana kayo na manood at mag-subscribe sa munting gaming channel na sinubukan kong simulan. Wala akong maisip na pangalan kaya nilagay ko na lang Nebkero. Mga horror games po ang susubukan kong laruin dun sa channel na yon, pero hindi pa naman ganun kaseryoso na channel. Gusto ko lang subukan. So ayun po, Nebkero, ewan ko kung ano idudugtong ko dun sa pangalan ng channel, pero lalagay ko po yung link dun sa channel dito sa description at sa comment section. Sana po makapag-subscribe kayo. May isang gameplay na ako. Actually 3 ng gameplay yon, pero isa pa lang yung ina-upload ko. Ang tagal pa na mag-upload nun, grabe. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Hello Sir Neb, at sa lahat ng mahilig makinig sa channel mo. Ako po si Jayden, at nais ko po mag-share ng kwento. Experience po namin ito ng tropa ko. Ilang taon na ang nakakaraan. Piloso po ang kasama ko sa bahay na si Morgan. Kabahagi ko ito sa double deck na kama. Sa baba ako natutulog at siya naman sa taas na parte ng double deck. Dahil hassle sa amin ni Morgan ang umuwi sa kanya-kanyang bahay, doon na lang kami nagpapalipas ng weekend. Sa Bulacan pa kasi siya umuwi at ako naman ay sa Laguna. Bukod nga kasi sa hassle, nanghihinayang din kami sa ipapamasahe papunta at pabalik. Wala naman kaming pamilyang binubuhay ni Morgan, pero pareho kaming barat. Mga laki kasi kami sa hirap at naniniwalang balang araw yayaman din kami. Dito lang naman talaga kami naging close. Pareho kasi kaming loko-loko, pero si Morgan ang pinakagago. Normal lang naman sa amin ang mga gabi ng Sabado at Linggo. Kwentuhan ng kung ano-ano habang pumipindot sa cellphone. Ewan ko nga ba kay Morgan kung bakit nabanggit niya ang tungkol sa White Lady nung gabing yon. Basta sinimulan niya ang usapan tungkol sa White Lady nang mabanggit ko na walking distance lang ang bahay sa Balete Drive. Hindi ko naman talaga gustong pag-usapan nun ang tungkol sa White Lady, dahil mas gusto ko sanang pag-usapan kung ano-ano kayang nilalang ang nakatira doon sa Balete. Nagkwento siya tungkol sa mga kababalaghang naranasan. Kabilang na daw ang pakikipagtalik sa White Lady noong nagtatrabaho siya sa Taguig. Panaginip lang naman daw yun, pero parang totoo. Tapos ayun, nagdaldal na ng nagdaldal si Gago. Kung meron daw bang pambili ng sabon at washing machine yung mga White Lady, kasi ang puti-puti lagi ng damit. Base sa kwento ng kung sino-sino. Saan daw ba nagpapariband ang White Lady? Gumagamit daw ba sila ng chinchansu? Basta puro kalokohan ang pinagsasabi niya. Hanggang sa may marinig kaming hikbi. Hikbi na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bigla na namang nagsalita si Morgan. Oh, ayan. Hulaan mo nga kung White Lady yan. Kahit halatang takot, nagawa pa rin magpatawa ni Gago. Hindi mo mahulaan no? Paano kasi lahat ng White Lady sa mga kwentong naririnig mo, lahat hindi nagsasalita? May narinig ka na bang humahalakhak na White Lady? Wala, di ba? Pang-aalas ka pa ni Morgan sa akin. Lumakas pa yung iyak nun at naramdaman kong nagtaasan yung balahibo ko. Bumaba si Morgan sa double deck. Nakita ko sa mukha niya na gusto niyang tuntunin yung ingay. Dahan-dahan kaming naglakad. Binuksan namin yung pinto ng kwarto. Tinignan namin ang masikip na daan para tuluyang makalabas ng bahay. Malapit na kami sa pintuan nang kapitan ako sa braso ni Morgan. Meron kasing nakaupo sa pintuan. Babae, mahaba ang buhok, nakaputi. Tapos nung makita ko yung balat, kulay simento. Maihi-ihi ako sa kaba nun. Pero si Morgan, kahit takot hindi ko nakitaan ng pagtatangka na iwan ako. White Lady, hindi totoo mga yan. Pagyayabang pa ni Morgan. Miss, ayos ka lang ba? Sa totoo lang gusto kong batukan si Morgan sa pagkakataong yon. Napakatanga kasi. Wala raw White Lady. Ano naman kaya yung nakikita namin? Papatakbo na sana ako nang magsalita ang Gago kong kaibigan. Itatanong lang po sana namin kung nagpapalaundry ka. Ang puti-puti ng damit mo Medyo natawa ako sa sinabi ni Morgan. Yung babae biglang nawala. Pero kasunod noon,
Lumingon sa akin si Morgan. Dahan-dahan tumirik yung mga mata niya. Tapos bigla na lang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay. Sinubukan ko siyang gisingin, pero puti lang ang nakikita ko sa mga mata niya. Akala ko talaga noon, Sir Neb, mamamatay na si Morgan. Nagsisigaw ako. Tumakbo ako palabas para humingi ng tulong. Nung bubuksan ko na yung pinto, nakita ko ulit yung babae. Nasa isang sulok, nakatayo lang at hindi gumagalaw. Tinuloy ko lang ang pagtakbo ko. Mas inaalala ko si Morgan ng mga oras na yon. Nung bumalik ako, may mga kasama na ako. Nadatnan namin si Morgan. Nakaupo sa sahig. Tulala. Hindi siya makausap ng maayos nung gabing yon. Hindi rin nakatulog. Kinabukasan, mabuti naman at naging ayos na si Morgan. Akala ko talaga kakailanganin siyang dalhin sa mental pagkatapos nung nangyari sa kanya. Ayaw niyang ikwento kung ano yung naranasan niya nung mawalan siya ng malay. Kahit anong pilit ko, hindi niya talaga gustong sabihin. Basta ang nasabi niya lang sa akin noon, hinding-hindi na niya ulit bibiruin ang isang kaluluwa. Binata pa raw si Lolo nung mangyari ito. Nais ko lang din ibahagi para ma-immortalize ang alaala ng Lolo Dionisio ko sa pamamagitan ng channel mong Pinoy Creepypasta, Sir Neb. Nangyari daw po ito noong 1950s sa isa sa maliit na baryo ng Negros. Banas na raw ang lahat ng kapitbahay niya. Sumalakay na naman daw kasi yung aswang. 3 manok ang pinatay, sinipsip ang dugo at tinanggalan ng lamang loob. 5 kambing, 2 baka at 1 kalabaw. Yun na raw ang napapaslang nung aswang na hindi nila mahuli-huli. Pagod na raw ang kalalakihan sa pagroronda. Ngunit wala pa ring nahuhuling aswang. Kahit anino daw nung aswang na mailap, hindi nila nakita. Ano pa raw ba ang silbi ng pagroronda kung hindi rin naman nahuhuli yung salarin? Kahit masabuyan ng asin, hindi rin daw magawa nila Lolo. Hindi rin naman daw takot sa bawang yung aswang. Dahil kahit sandamakmak na raw na bawang sa kulungan ng ibang alagang hayop, nabibiktima pa rin daw ang mga ito. Naisip pa nga rin noon na baka tao raw ang gumagawa noon. Nakinontra din naman agad at sinabing kung tao raw ang may gawa, kahit kuko daw ng manok at sungay ng kalabaw hindi makikita. Sumang-ayon si Lolo sa mga nagsabing hindi nga tao ang may kagagawan. Tinigil ng mga kalalakihan ng pagroronda. Binantayan nila ang kanika nilang alagang hayop habang hawak-hawak ang kalaykay, asarol, itak o buntot pagi o kahit anong maaaring ipanlaban sa aswang. Ilang gabi rin daw ang lumipas na walang napahamak sa mga alagang hayop nila. Tuwang-tuwa syempre yung mga kalalakihan. Nagkaroon ng inuman at kinalimutan ang mga buhay ng mga hayop na nabiktima ng aswang. Lahat nagkabundatan sa alak, kabilang na ang lolo ko. Pagsapit ng umaga, muli silang nabahala sa nakita. May panibagong biktima na naman ang aswang. 2 batang kambing. Wakwak ang tiyan, nawawala ang lamang loob. Sinipsip din ang dugo, katulad ng mga naunang biktima. Bakas pa raw sa mukha ng mga kambing ang natuyong luha. Nagduda raw sa isa't isa noon ang mga magkakapitbahay. Nagturuan na baka si ganito si ganyan ang aswang. Pero wala silang lahat na patunayan. Bumalik silang lahat sa pagbabantay ng kanya-kanyang alaga. Ilang araw ulit ang lumipas. Walang bagong biktima. Hindi nabawasan ang kanilang mga alagang hayop. Halos 1 linggo pa ang nagdaan, pero walang nabiktima ang aswang.
Hanggang sa dumating nga ang isang gabing hindi malilimutan ni Lolo Dionisio. Isang buwan ng buntis noon ng nanay ni Lolo. Hindi raw sinasabi ng nanay niya sa tatay niya dahil nga gustong sorpresahin. Pero nalaman din daw nilang lahat noong umatake yung aswang sa bahay nila Lolo. Nakita raw ng nanay ni Lolo na may nakasilip sa bubungan. Kaya bigla nitong tinawag ang tatay niya. Dali-dali naman daw nagpunta ang tatay niya. Sumenyas daw ang nanay ni Lolo at pinalapit ang tatay niya. Pinulong nga raw nito na may mata raw na nakasilip sa pinakamataas na bahagi ng kubo. Nakita nilang magtatay ang naninilaw na mata. Pumunta daw agad si Lolo sa kusina. Kumuha raw siya ng 2 itak. Tig-isa raw sila ng kanyang tatay. Dali-dali raw lumabas ang tatay niya. Dala ang itak at sandakot na asin. Binantayan niya ang kanyang ina. Kahit nanginginig daw ang kamay ni Lolo, mahigpit niyang hinawakan ang itak. Nung marinig daw ni Lolo ang sigaw ng tatay niya, tumakbo raw agad siya para tulungan ito. "Papunta ron sa tubuhan!" sigaw ng tatay niya. Kahit wala raw kasiguraduhan si Lolo kung ano ang hinahabol, sumunod pa rin siya sa pinag-utos ng tatay niya. Maliwanag naman daw ang buwan nun, kaya kahit papano nakikita niya ang ama kung saan papunta. Nung malapit na nilang maabutan ng aswang, napanganga daw si Lolo Dionisio dahil sa takot at pagkamangha. Yung itim na baboy daw kasi ay naging aso. Nung maabutan na ng taga ng tatay niya, naging pusa naman. Pero lalo lang daw lumaki ang takot ni Lolo nang tumakbo yung pusa at lumusot sa kanyang mga binti. Nung makalayo raw kasi ito ng kaunti, ay nagpalit anyo na naman at naging napakaitim na tao. Itim na kahit liwanag ng buwan ay hindi daw nakatulong para tuluyang makita ang muka ng aswang. Nagpasalamat na lang talaga silang magtatay at hindi sila napano. Nung tanungin ko si Lolo kung anong nangyari sa aswang, sinabi niya na hindi raw nila nahuli. Wala raw nakahuli sa salot. Hindi na rin naman daw nagbalik ang aswang. Pakiramdam niya nga raw nun, silang magtatay talaga ang dahilan kung bakit hindi na bumalik ang nilalang. Natakot daw siguro ang aswang sa katotohanang kahit iilan lamang ang tao sa baryo nila, may matatapang pang nalalabi. Matatapang na handang makipagpatayan para lamang protektahan ang mga mahal sa buhay. Hello Sir Neb at sa mga kapasta. Kenneth ang pangalan ko. Itong experience na ibabahagi ko ay tungkol sa nakababata kong kapatid na si Angeli. Fashionista ang kapatid kong si Angeli. Hindi yun lalabas ng bahay hanggat hindi nakasuot ng sosyalin na damit at naka-makeup. Ang totoo niyan, cheap lang naman yung mga binibili niya. Magaling lang talaga siyang mag-repair ng mga damit na nabibili niya sa ukay-ukay. Yung panlalaking polo ay nagagawa niyang dress o kaya skirt. Noong fiesta sa amin, inaya niya akong pumunta ng night market para mag-ukay ng damit. Hindi kasi siya papayagan ng mga magulang namin pag siya lang mag-isa kasi nga gabi at marami ng tao doon. Napapayag niya naman ako basta ako lilibre niya ako ng street food. Ilang oras kaming nasa ukayan. Hinahalukay niya talaga lahat ng ukayan. Hanggang sa maagaw ng pansin niya yung isang kulay pink na off-shoulder na dress. Kung titignan, aakalain ko na nasa 100 mahigit yung presyo. Pero nagulat ako nung sabihin ng tindera na 20 lang daw. Kunin na raw ni Angeli at baka may iba pang makakuha. Parang nanalo naman sa loto ang ekspresyon ng kapatid ko. Hindi na niya binitawan
at agad nang kinuha. Pag uwi namin nung gabi, binabad niya na agad sa mainit na tubig at nilabhan. Susuotin niya raw kasi sa isang araw kapag nagkita sila ng boyfriend niya. Pero nagulat ako kinabukasan dahil umagang-umaga pa lang ay suot na niya yung damit na inukay niya. Kahit na halatang-halatang medyo basa pa. "Angeli, basa pa yung damit mo. Excited ka naman masyado." Biro ko pa. Pero hindi niya ako pinansin at dire-diretso lang na pumasok sa kwarto niya. Buong araw nagmukmok siya sa loob ng kwarto. Akala ko bad trip lang sa boyfriend niya. Pero kinabahan na ako nung maski hapunan ay hindi siya lumabas para kumain. Inutusan ako ng mga magulang namin na i-check ko raw si Angeli. Pagkabukas ko ay nakita ko siyang nakatalikod at nakaharap sa bintana. Gumagalaw yung ulo niya na parang may kinakain. Nung tawagin ko siya ay napahinto siya at dahan-dahang nilingon ako. Napaatras ako sa sobrang gulat nang tumambad sa akin yung itsura niyang kinakain ng sariling buhok. Hindi ko na nga siya halos makilala dahil nakalbo na yung tuktok ng ulo niya. Hindi namin alam ang gagawin kay Angeli. Palagi itong nakatulala sa bintana, kinakain ng buhok at paminsan-minsan tumatawa mag-isa. 3 araw na rin suot ni Angeli ng damit na inukay niya. Ayaw niyang ipaalis kahit kanino. Nagtatalo yung mama at papa namin. Sabi ni mama, sa albularyo daw namin idala ang kapatid ko. Pero giit naman ni papa na dalhin daw sa psychiatrist. Pero nasunod pa rin si mama at pinatawag sa akin yung albularyo sa lugar namin. Tinapalan ng papel na sinausaw sa kung ano-anong dahon yung noo ni Angeli. Nung alisin yung papel, nanginig yung tuhod ko dahil lumabas ang hugis ng damit na inukay ng kapatid ko. Sabi ng albularyo, ang dating may-ari ng damit na yon ay sumapi sa katawan ni Angeli. Sinunog namin yung damit. Doon lang bahagyang tumigil ang nararanasan ng kapatid ko. Medyo nakaka-recover na kami sa nangyari. Pero minsan, inaatake naman ng depression si Angeli kapag sumasagi sa isip niya ang pinagdaanan niya. Hindi po ako naninira, Sir Neb, ha? Hindi naman lahat ng ukay ay masamang suotin. Nagkataon lang siguro na ang ukay na nabili ng kapatid ko ay pagmamay-ari na ng patay. Hindi po sa akin ang ibabahagi kong kwento. Sa kaibigan kong si Nico. Karanasan niya ito at binigyan niya lamang ako ng pahintulot para maibahagi rin sa inyo. Maaaring hindi ito nakakatakot sa ibang listener o sa iyo, Sir Neb. Pero purong takot po ang naramdaman ko noong unang beses na ikwento sa akin ito ni Nico. Mayaman ang kaibigan ko. Nakatira sa subdivision. May sariling sasakyan at kahit hindi ikwento sa amin ni Nico, alam naming magtotropa na marami na siyang babaeng nadali sa loob ng sasakyan niya. Mas mahilig pa kasi sa kuneho ang kaibigan naming yon. Pero hindi ito kwento tungkol sa kamanyakan ng kaibigan kong si Nico. Kwento ito tungkol sa isang sasakyang nakaparada ilang metro ang layo mula sa bahay nila. Nadadaanan ni Nico kapag lumalabas at pumapasok siya sa subdivision. Kaya hindi niya malimutan. May isang beses pang araw na muntik niyang masagi ang nakaparadang sasakyan. Lasing kasi ang loko. Napansin daw siya nung may-ari ng sasakyan. Pinagalitan siya. Mula raw nang mangyari yun, sobrang naangasan na raw si Nico dun sa lalaki. 2 araw na raw niyang nadadaanan yung sasakyan. Inis na inis daw siya kasi ang sama raw ng titig ng lalaki. Nung unang araw daw na makita ni Nico yung lalaki, muntik na raw niya itong sugurin sa loob ng sasakyan. Ang angas daw kasi makatingin.
Gusto niya na nga raw yayain ng saksakan o suntukan para hindi na siya mainis. Kaso pinipigilan lang niya ang sarili. Noong ikatlong araw, nakasakay na raw si Nico sa sariling sasakyan. Papauwi na siya sa bahay nila mula sa 9 to 5 na trabaho. Nakita niya raw ulit yung lalaki sa loob ng kotse. Natatawa pa nga raw siya kasi hindi raw nagpapalit ng damit yung lalaki. Sa isip-isip pa ni Nico, ang baho na raw siguro nito. Kaya siguro amoy patay na daga kapag napapadaan siya malapit sa sasakyan ng lalaki. Dahil nga hindi raw to nagpapalit ng damit. Noong gabi raw na yon, nakalampas na ng konti si Nico sa nakatambay na sasakyan. Bigla raw umandar ang makina nito. Tapos bumusina daw yung sasakyan ng 3 beses. Naisip nun ni Nico, inuurat siya ng lalaki. Pero binaliwala na lang niya dahil gusto na niyang makauwi nung oras na yon. Gusto na niyang maligo dahil naaamoy niya pa yung patay na daga. Para raw kumakapit sa katawan niya. Pero kahit nakaligo na raw si Nico, hindi niya pa rin malimutan yung amoy. Nakakasakit daw ng sikmura. Napasuka pa nga raw siya bago matulog dahil hindi niya talaga matiis. Humahalukay daw yung sangsang ng amoy. Kinaumagahan, nabulabog ang buong subdivision ni Nico. Meron daw kasing isang kapitbahay na nag-report sa pulis ng masamang amoy. Pumunta yung mga pulis sa bahay nung tumawag at itinuro yung pinanggagalingan ng amoy. Natatawa pa nga daw yung mga pulis kasi iniisip baka false report. Patay na daga lang daw siguro yun o kaya patay na pusa na nalaglag sa katabing kanal ng bahay. Walang nakitang bangkay sa bahay. Pero may nakita raw na patay ang mga pulis na nag-imbestiga. Isang lalaki sa loob ng sasakyan. Carbon monoxide poisoning daw ang kinamatay. Kinilabutan ako nung sabihin yon ni Nico. Mas lalong kumalat yung kilabot sa katawan namin dun sa sumunod niyang sinabi. 5 araw na raw ang nakalipas mula nung mamatay yung lalaki. Kung ganon, yung lalaki na nakikita ni Nico na masamang tumingin sa kanya ay isa na lamang kaluluwa. Nahirapan daw matulog si Nico tuwing gabi kapag iniisip kung paanong umandar ang makina at bumusina pa ng 3 beses yung sasakyan. Hinding-hindi raw makakalimutan ni Nico yung galit na itsura ng lalaki. Shoutout segment mga kapasta. Para sa shoutout na ito, kukuha tayo dun sa story natin na nilason ang isipan. Umpisa natin. Hi Sir Neb, pa-shoutout naman po sa maganda kong asawa dyan sa Makati na si Junay at ang aming mga anak na sina Munchkin, Blessy, Twing Twing at Tishi. Excited po kami Sir Neb sa mga bago mong uploads. Thank you ulit Sir Neb, God bless sa channel mo. Salamat po Richard C. Pa-shoutout Boss Neb, birthday ko nung October 10. Nakachempo din sa wakas. O belated happy birthday. Pasensya na po, late na sir. October 10 pa pala. Belated happy birthday Chester. Sana nilagyan mo ng buong pangalan mo. Next, yun, excited na naman sa shoutout segment and syempre sa mga magagandang stories. Listening here in land of kimchi, South Korea. Keep safe and thanks Sir Neb. Salamat din po Ma'am Dimples Yumi. Pa-shoutout po Sir Neb, naka-shoutout na ulit. Shoutout sa'yo May Hortelano. Sunod, pa-shoutout Sir Neb, shoutout kay Dustin Landers Sawit. Hi Sir Neb, ako ulito, pangatlo ko na ata, buti na lang nakakahabol na ako kasi gusto ko talagang magpa-shoutout. God bless, salamat po, salamat din Jane Madrigalejos. Sunod, hello po Sir Neb, pa-shoutout po, always watching here in Taytay Rizal, more power to your channel and God bless. Thank you po, Rona Cruz. Sunod, pang 6 po Sir Neb, shoutout naman po sa mama ko na si Rachel Valentino at mga kapatid ko at tito ko po na si Robin Lagman. Pinapabati yan ni Josh BG. Next, pa-shoutout naman po, Idol Sir Neb, Christian TV. O, shoutout Christian TV. At ang last natin na shoutout pang number 10, Sir Neb, eto na naman ako. Po ako si Sayen. Sayen ba yun o Sean? Yung nagpa-shoutout po lagi po ako nakikinig sa bawat uploads mo. Thank you Sir Neb. O, shoutout sa iyo, Sayen Joseph Espiritu. Yun lang po ang shoutout natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Salamat po sa mga nakinig. Magandang gabi po sa lahat.